consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang presidente dito. Kasi kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Isang buwan ka pa lang, pero yung bigote mo hindi mo namumuti na eh. Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa iyo eh. Di ba, miyembro ka ng ICI, anong ginagawa po ninyo? Pinagtatakpan ninyo si Bongbong Marcos, imbis na mag-imbestiga kayo. Imbestigahin nyo yung natanggap ninyong yung pasabog ni Saldico. Teka, ito pa yung pasabog ni Saldico. Bilang ICI, imbestigahan natin. Hindi eh. Ginagawa ninyo, inaabugaduhan ninyo yung Pangulo eh. Oh. Kaya ginawa yung ICI para abugaduhan yung Pangulo tulad ng ginagawa mo, sir. Hindi ka ba nga nag-iimbestiga eh. Doon sa pasabog ni Saldico eh, inaabugaduhan mo na agad. Di po ba? At yun na mga kabayan, ano po masasabi nyo dito sa pagtatanggol ni Vince Dizon dito nga kay Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba naidawit na nga po ni Saldico itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez na sila nga daw po yung mga mastermind ng nakawan ng pera ng taong bayan na umabot na nga po sa 1.7 trillion pesos mga kabayan. At kinabagay inaabugaduhan o inabsuelto na po agad ni Secretary Vince Dizon. Ito po si Bongbong Marcos. Atin nga pong kalalahanin na si Vince Dizon nga po ay miyembro po ng ICI. Di ba? Yung komisyon na binuo ni Marcos para mag-imbestiga sa anomalya ng flood control. Paano po magiging patas ang investigasyon? Ngayong hindi pa nga po gumugulong ang pag-iimbestiga kay Bongbong Marcos, pinapawalang sala na po ni Vince Dizon ang Pangulo. Di lumalabas po na bias na po talaga mga kabayan. Di po ba? Ito, pakinggan po natin yung interview po dyan kay Vince Dizon kaugnay sa isiniwalat po ni Saldico. May pasabog si dating Congressman Saldico, ini-involve niya si Presidente at si Speaker Romualdez doon nga sa sinasabing insertion na 100 billion daw. Anong tingin mo dito? Ako personal ko yung opinion. Personal ko yung opinion to. Unang bakit tumitirik yung mata mo, sir? Bakit tumitirik po yung mata ninyo? Nagtatanong lang naman po yung reporter. Hindi, pansin ko lang dati hindi naman po ganyan si Secretary Vince. Mukhang napapadalas po yata yung pagbisita po ninyo sa sa Malacanang sir. Okay po ba ka-jamming si Bongbong Marcos? Okay po ba ka-jamming? Ka-jamming ka, kakanta, diba? Jamming sa video, okay, ganyan. Okay po ba? Kasi, tinatanong lang po kayo, nanlalaki na po yung mata po ninyo. Tsaka, in fairness, sir, nag-iba po yung itsura po ninyo nung nandun po kayo sa, gabinete po ni Pangulong Duterte. Ibang-iba po. Sa mukha po ninyo ngayon, mukhang itsura po ninyo ngayon, mukhang basag na basag po. Hindi po ba, kaibigan? Ito po, sige, pakinggan po natin si Secretary Vince. kung maaalala nyo, ang presidente ang nagpasabog dito sa SONA mismo. At simula nung SONA hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Okay, doon po lang tayo sa mga kabayan, di ba? Sabi po niya, si Bongbong Marcos daw po ang nagpasabog nung issue na yan. Mali ka, sir. Mali ka po. Ang nagpasabog po niyan, ng issue ng flood control, yung mismong bahana po ang nagpasabog dyan, mga kabayan. Hindi mo pwedeng ituro kay Bongbong Marcos yan dahil kanya nga pong ipinipilit na may 5,500 na flood control Kung hindi pa po babaha, di po ba? Kung hindi pa po babaha, hindi pa po natin mabubuking. Kaya hindi po si Bongbong Marcos ang nagpasabog po niyan.
At matagal na nga pong sinasabi ni BP Inday Sara, sir, ha? Paalala ko lang po sa iyo. Matagal na pong sinasabi ni BP Inday Sara, yung anomalya nga dyan, yung nakawan sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya nga po umalis si BP Inday Sara dyan, sir, eh. Di ba? Tapos, nung isiniwalat po ni BP Inday Sara, yung anomalya, patungkol nga po dyan sa mga issue ng Kaban ng Bayan, ano pong ginawa sa kanya? Pinag-initan po siya sa confidential fund. Pinag-initan po siya doon sa budget hearing. Sino po ang nanguna sa paggipit kay BP Inday Sara? Wala pong iba kundi po si Saldico at Martin Romualdez. Siyempre na po, alam naman po natin yan. Sa kumpas po ng ating Pangulo, ginigipit po si BP Inday Sara. Kaya huwag niyo po sasabihin na si Junior po nagpasabog niyan flood control issue na yan dahil unang-una na po si BP Inday na po nagsabi niyan, wala pong naniniwala. Tapos ngayon, no, diba, after ilang years, 1 year, 2 years, diba? O, lumabas na po lahat. Sabihin nyo ngayong mali si BP Inday. Di po ba? Mali ka, sir, kinorek lang po kita. Yung ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. Dun daw, diba? Dun daw sa ICI. Binuo daw. Binuo nyo na nga yan. Binuo nyo yung ICI eh. Ano po nangyari sa hearing? Patago. Diba? Sikreto ang hearing. Paano po kayo paniniwalaan ng taong bayan? Sinisikreto nyo po yung hearing eh. Di po ba? Binuo yan para ano? Sa kapritsyo ng Pangulo, para pagtakpan ng Pangulo, para walang lumabas na magtuturo sa Pangulo. Bakit? Siya gumawa niyan eh. Siya bumuo niyan eh. Kaya nga ikaw ngayon, di ba, hindi mo pa nga naiimbestigahan, pinagtatanggol mo na si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Hindi nyo pa nga naiimbestigahan eh. Di ba? Ngayon, pinagtatanggol mo na. Kasi nga, bias kayo dahil ICI, binuo kayo ng Pangulo. Malamang sa malamang, hindi nyo kakagatin yung amo po ninyo. Diba? Ganun lang po kasimple yun, sir. At wag po kami bandidilata ng wala. Parang talagang basag na basag ka ngayon, sir. Diba? Tuloy po natin. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon lang, nagbigay siya ng report. Sir, bluff na lang po yan eh. Di ba? Yan na lang po yung sinasabi ng mga taong malapit na pong masukol eh. Masukot eh. Malapit na po eh. Nagbabluff na lang po yan si Marcos. Di po ba? Ba't pag ang salita ni Bongbong Marcos, naniniwala ka, sir? Ba't sa salita ni Saldico, hindi ka naniniwala? Yun lang po. Nagtatanong lang po. Bakit pagdating kay Marcos, todo paniwala ka? Na hindi magagawa ni Marcos yan, na talagang siya pa ang unang gumagalaw para diba? Bumuna ICI, ng ganito-ganyan. Pero yung salita ni Saldico, ayaw mong paniwalaan, sir. Pares na naman tokis yun. Naglabas ba ng ebidensya si Bongbong Marcos? Wala. Si Saldico naglabas? Meron. Bakit? Mas pinaniniwalaan mo, sir, si Bongbong Marcos at pinagtatanggol mo. Alam na this. Diba? Alam na this, mga kabayan. Komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yon. Grabe ka, sir. Ibang-iba ka na, sir. Ibang-iba ka na sa Vince Dizon na nakilala namin. Grabe, pagtatanggol mo, kulang na lang, sir. Himudin mo yung puwet ng amo mo eh. Diba? Kulang na lang, sir. Kulang na lang. Yun na lang, sir, ang kulang. Nakakalungkot dahil bakit umabot ka sa ganyang galawan mo na trapong-trapo ka na, sir. Consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang presidente dito. Kasi kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Sir, ni-explain ko na nga po eh. Di po ba, binuo yung independent commission na yan, sir,
para pagtakpan si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo yung ginagawa mo ngayon. Di ba, miyembro ka ng ICI, anong ginagawa po ninyo? Pinagtatakpan ninyo si Bongbong Marcos, imbis na mag-imbestiga kayo. Imbestigahan nyo yung natanggap ninyong yung pasabog ni Saldico. Teka, ito pa yung pasabog ni Saldico. Bilang ICI, imbestigahan natin. Hindi eh. Ginagawa ninyo, inaabugaduhan ninyo yung Pangulo eh. Oh. Kaya ginawa yung ICI para abugaduhan yung Pangulo tulad ng ginagawa mo, sir. Hindi ka ba nga nag-iimbestiga eh. Doon sa pasabog ni Saldico eh, inaabugaduhan mo na agad. Di po ba? Office na office naman, sir eh. Booking na booking na eh, galawan pa lang eh. Diba? Kaya nga tanong namin, ba't nanlilisik yung mata mo? Sir, mukhang napapadala siya ata ang meeting mo kay Bongbong Marcos. Ano ba yun, sir? Jamming ba yun? Pagdating sa kanila. Tayo sa'yo, sir. Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko sigurado nang may makukulong? So ako Doon nga ako natatawa, sir eh. Bago magpasko may makukulong eh. Mukhang nahulaan na po ni Bongbong Marcos yung magiging kalagayan niya eh. Na bago magpasko ay may makukulong, sir. ano naman ang ginawa ni Congressman Saldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Saldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Saldico umalis ng Pilipinas. Pabalik na nga po siya ng Pilipinas, sir, ha? Pabalik na nga po siya ng Pilipinas. Inawat nga po ni pinsan, ha? At ang sabi nga daw po, magtago muna. Wag na munang umuwi ng bansa. Pero ano pong ginawa? Nilaglag si Saldico. Kaya nga po ngayon, nagngangaw-ngaw si Saldico eh. Nilaglag po niya yung magpinsan. Ha? Yung po yun, sir. So, sinong paniniwalaan natin? Yun lang. Ako, personal ko lang na opinion. Sir, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat ng Siyempre, Pangulo? ako, naniniwala ako. Lahat ng kabinet nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal. Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Grabe, no, mga bahay. Sambang-samba si Bongbong Marcos, oh. Di ba? Sambang-samba si Bongbong Marcos. Walang ibang Pangulo! Di ba? Kala mo, talagang kulang na lang. Gawan mo ng altar si Bongbong Marcos, sambahin mo, sir, eh. Di ba? Parang hindi ka dumaan kay Pangulong Duterte. Walang ibang Pangulo, kundi si Bongbong Marcos lang. Bongbong Marcos number 1. Ulit ka. Di ba? Ano, sir? Loyalistang tansong-tanso ka na, sir? Ganyan ba ang independent? Di ba? Independent. ICI. Nag-aabogado kay Junior. Patay tayo dyan. Di ba? Buwagin nyo na yan, sir. Bakit? Wala pong kwenta yung ICI. Sa tono pa lang po ng pananalita nyo, ligtas na po. Safe na safe po si Bongbong Marcos sa inyo. At doon ako kampante. At doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, tatapusin din niya ito. At kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandalo. So 100% ang support pa din po. Oh, absolutely. Pero sir, Tatapusin natin ito kasama ang Pangulo. what will you make of Zaldico's statement? Ako, I cannot speculate. Pero uulitin ko, ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Saldico, umalis ng bansa. So siguro, nasa mga kababayan na natin yun. Other Aray ko, sir. Di ba? Narinig nyo naman po, mga kababayan. Nasa atin na nga daw po ang bola para kung sino po yung huhusgahan. Sa tingin nyo, mga kababayan, ha? Ano po sa tingin ninyo? Tama po ba?
yung mga pinagsasabi po ni Secretary Vince Dizon. Kayo na po ang mag-comment dyan sa baba, ha? Para makita po ni Secretary Vince Dizon. Mukhang sa palagay po ni Secretary Vince Dizon, marami pa rin po naniniwala kay Bongbong Marcos. Diyos ko po. Talagang kulang na lang, sir. Himunin mo lahat ng pwede mong himunin, sir. Absolutely. Di ba? Si Bongbong Marcos lang pananalita ng Independent Commission. Diyos ko po. Hanggang dyan na lang ng mga kabayan, ha. Mga kabayan, huwag nyo kakalimutan na mag-hit ang like at subscribe button, ha. Para tuloy-tuloy po yung uploads po natin. Maraming salamat, ha, dahil doon sa last video natin, nag-viral po. Maraming po salamat. Hanggang sa muli, paalam.